Baka nakakalimutan ninyo. Baka nakakalimutan nyo sa Davao na ang nagpasimula nung joke na ganyan, si dating Pangulong Duterte. Yung jet ski. Sabi ni Jordan G o HMHK. Bakit ganyan yung pangalan mo, Jordan G? HMHK. Becky ka ba? Deadma, si Vice Ganda. Hindi ho. Ang iniiyak pa, mga kababayan, ng mga DDS, sabi, 20 million na si Vice Ganda. Ngayon, 19 million na lang daw, mga bossing. 19 million. Ang akala nila, 1 million yung nalagas, mga kababayan, kay Vice Ganda. Pero hindi ho. Halos ano lang ho yata eh. Halos wala pa pong 200,000 eh. Kasi kapag ganito ho yan, mga bossing, kapag kami, kagaya niyan, makikita nyo ho doon sa Mark Ramos, ilan ba tayo ngayon? Makikita nyo na meron tayong 537 followers ho, mga bossing. Pagkaya naging 536, hindi po ibig sabihin na flat na 536,000 na lang yan. 536 plus kung ilan po yung hundreds. Doon ho kay Vice Ganda, mga kababayan, 19,848,000 pa din ho. So sa madaling salita po, hindi totoo yung pinapakalat ng mga DDS na 1 million yung nalagas kay Vice Ganda. Kundi po 150,000 lang. Oh. Meron pa akong isang nakitang komento doon. Naku po, ayan, karma kay Vice Ganda. Estimated 1 million per month ang malalagas sa followers ni Vice Ganda. Malabo ho yun, mga bossing. Mga DDS, baka nakakalimutan nyo, kakaunti na lang kayo at yung iba, wala pang pakialam sa politika. Sabi ni Ernie, 100K lang ang nawala. So sa mga ilang araw lang ho yan, mga bossing, siguro bumilang ka ng 1 buwan. Bibilang 1 buwan. Bumilang ka ng 1 buwan. Balik na po ng 20 million yan. Ako, hindi pa ako nakapollow kay Vice Ganda dahil, kumbaga, hindi ko din trip yung mga joke ni Vice Ganda. Pero sige, papalitan ko ng isa. Yung sa nawalang 150,000. Kaunti lang ho yan. Ibig sabihin, 1 million lang ang DDS. Hindi ho, 150,000 nga lang ho eh. Yung nalagas kay Vice eh. O ngayon, si Atty. Castro, mga kababayan, si Atty. Claire Castro, dinipensahan si Vice Ganda. Jet ski holiday joke, it came from Duterte. Naalala niyo ho yun, mga kababayan? Nung panahon ho na nangangampanya ang dating Pangulong Duterte, ano sinabi? Mag-jet ski ako, itatarak ko sa West Philippine Sea, yung bandila ng Pilipinas. Nangyari po ba? Hindi. Pero naiintindihan po natin kung ano ang ibig sabihin ng dating Pangulo doon. Titindigan, tatayuan po niya, no, ang laban natin sa West Philippine Sea. Pero nangyari po ba? Wala. Di ba? At may kapal ng mukha pa nga hong sabihin, mga kababayan, na pangkampanya lang naman yun eh. Di ba? Meron siyang mga interview o meron siyang nasa entablado siya, sinasabi, sineryoso, kumbaga sineryoso, pangkampanya lang naman yun. Di ba? Kaya sinasabi ng mga kapwa natin Pilipino, nabudol talaga tayo nitong si Duterte. Biruin mo, ang sasabihin niya, 6 months ubus na ang droga, pero wala naman. Hindi naman ho nangyari. Magje-jetski, itatarak ang bandila ng Pilipinas. Hindi naman din po ginawa, mga kababayan. Kahit hindi na mag-jetski, no? Kahit yung nandyan lang siya sa opisina tapos meron siyang mga live interview o mga interview o may mga press con siya na sasabihin, mananatili kaming nakatayo, nakatindig para sa karapatan ng mamamayang Pilipino at para sa bansang Pilipinas. Hindi pwedeng makialam ang China dito sa West Philippine Sea. Kahit mga ganun lang wala naman no. Halos naging sunod-sunuran lang ang dating Pangulong Duterte. Di po ba na kung maalala nyo, may mga mangingisda tayo, nakakakuha po ng malalaking isda. Yung talagang mga halagang 2,000, 3,000 ang benta nila pag binenta nila sa mga restaurant na malalaki. Pero ano ginagawa ng mga Coast Guard ng China?
Kinukuha ho yun. Yung malalaki, pinipili nila. Yung malalaki. Oh, tapos papalitan ng Yossi. Aba, pinagtanggol pa ng dating Pangulong Duterte ah. Bumalik ho sa panahon ng barter ang dating Pangulong Duterte at sinabi na yung palitan daw po ng Yossi at ng alak na mas mura pa yata sa gin bulag, barter ang tawag. Biruin mo, pagkalaki-laki ng mga isda na kinukuha nila kapalit kakapirasong kakapirasong Yossi o kakapirasong alak. Di ba? Yun po ang mga joke ng dating Pangulong Duterte. Yun po ang mga katatawanan na ginawa ng dating Pangulong Duterte. Kaya sa kanya din nagsimula yan. Kaya hindi po natin maiiwasan o hindi po natin masisisi yung ating mga kababayan na ganyan yung maging reaksyon sa kanya. Nataon na si Vice Ganda malaki ang pangalan. Di ba? Nataon na si Vice Ganda sikat. Kaya ho iyakan yung mga DDS. Manila Philippines Palace Press Officer Claire Castro defended comedian and host Vice Ganda against critics of his jet ski holiday joke, saying the things referenced in the spoof came from the President Rodrigo Duterte. Ba't ba nag-iiyakan kayo? Dati ho, mga kababayan, nung Unitim pa, lagi ho ako nakikipagbardagulan. No? Lagi ho ako nakikipagbardagulan. Akala ko yung mga kasamahan ko sa pakikipagbardagulan matitigas ho. Hindi naman pala, mga iyakin din pala ho. Mga simpleng banat ni Vice Ganda, nag-iiyakan ho. Panig kasi sila sa kasamaan. Sabi ni Remy Nofiel. Sabi ni Rito Braga, mukhang may gentleman's agreement talaga si Digong kay si... At si Roque mismo ang nagsabi niyan. Di ba? Si Roque mismo ang nagsabi niyan. At yung paggamit ng gentleman's agreement, si Roque lang ang nagpauso nun. Dati ang tawag nila dyan, secret agreement. Secret agreement. Ganun ba talaga kasama ang joke na yun at ayaw ng mga DDS? Sila mismo hindi matanggap ang joke na no, pero do sa joke na yon, katotohanan lang naman yung sinabi, di ba? Katotohanan lang naman. Yun nga lang, hindi jet ski ang pinandala sa dating Pangulong Duterte. Ang pinandala yung eroplano ho, mga kababayan. Na nung pagbalik, kinabahan si Bato de la Rosa. Kasi daw baka pagbalik, mga bossing, siya naman ang bitbitin. At yan ay ating pag-uusapan mamaya lang ho saglit, mga boss chief sir. Diba? Mga sensitive lang. Ang gusto nila, sila lang po yung nang aasar. Ang gusto nila, sila lang ho, mga kababayan, yung babanat o dadali. Pero pag sila na po ang dinali, sila na po ang binanatan, nag-iiyata ka na. Eto ho ito yung mismong mga kataga na binanggit o sinabi ni Vice Ganda doon sa na yon, doon sa joke na yon. Nothing beats a jet ski holiday. Jet to holiday kasi yan no? Right now, from Manila to the West Philippine Sea. Via jet ski. Yun yung joke, yung via jet ski. No, pero yung right now from Manila to West Philippine Sea, hindi, saglit lang, nararambol ko kasi. Right now, from Manila to the West Philippine Sea via jet ski. Si dating Pangulong Duterte ang nagsabi nun. Di ba? Siya ang nagsabi nun. Nung panahon nang siya ay nangangampanya. Inulit lang ni Vice Ganda. Bakit kayo napipikon? Di ba? Inulit lang ni Vice Ganda yung joke ni dating Pangulong Duterte. Siya mismo ang nagsimula nun. Eto na. Get unlimited water bombing from Chinese vessel and a free trip to The Hague by the ICC International Criminal Court. Ayaw niyong napag-uusapan yung ICC, ayaw niyong napag-uusapan na nakakulong do si Duterte. Fragile ang ego ng mga DDS. Promo applies to DDS sa inyo lang daw. Die hard Duterte supporter only. Sa inyo lang daw.
Pero ang totoo daw, ibig sabihin nun ng DDS, mga kababayan, Davao Death Squad daw ho yan. No? May nagsabi po. Pink allowance and BBM are prohibited. Huwag nyo akong subukan, mga PI nyo. Yan, ganyan na ganyan ang dating Pangulong Duterte. Napakalalambot nyo naman. No? Nagmana talaga kayong lahat kay Baste. Bebeki-beki. Di ba? Nagmana ang mga DDS o kay Baste, mga kababayan. Malambot. Ano po? Wala namang ano dito. Tapos ang